Mayong hapon sa tanan, no? From Manapla to Hinigaran. Mayong hapon sa tanan dagli nga mga kasimanwa namon sa sa Hinigaran na. Ari naman ta subong sa pag live no sa Facebook. Pag live tani ang kaayos ang Ginoo kung sa diin tagsa sa aton, gina-preserve sang Ginoo kag ginapahilayo kita sang Ginoo sa mga masakit no? Biskan pa sa mga malaot nga mga espiritu, no? Kabalotang ang kalibutan subong nag-celebrate gid di God sang naanaran ta nga undas, no? Kumbaga ano ko no? Tigkalalag. Kag sa tion sa tigkalalag, dra man gin expose ang Ginoo ang mga tao nga kung sa diin sa bilog nga tuig kuno mga Kristohanon man, pero sa isa lang kaadlaw, nagsulob man sila sang bayo nga yaman sang demonyo, kano? Kumbaga sa bilog nga tuig, gano katawag ni kapantabog demonyo. Pagka November 1, kibot ka. Insuksok na nila ang mga butang nga dapat man tani nga ginatabog nila, no? Kag subong proceed ta sa aton nga pulong, no? Mayong hapon man da kay bro Chuck Cyrus Magkilat Bahador, no? Mayong hapon gid bro, ari ko di subong sa bro sa Manapla. Di ko subong ga atender. Kabay pa plakadlaw makalagaw ka man di bro no? Kag isa-isawon ta mga practices nga no? Nga ara sa una sa dakuan ta nga akong ibista sa Bible shadow ka to ni shadow ka foul is ang mga practices nga naanara nato no every time mag-celebrate kita sa sining mga tigkalalag no. Ang isa pa gid ang pagpangamuyo sa mga patay no kubisaron ang biblical ayan nga kumbaga ang mga patay kuno pangamuyuan mo maluwas no kaya basa sa Hebrews chapter 9 verse 27 it's appointed for a man once to die. And after that, no kung dason, judgment. May nga po, da sinablos ko sa Chelsea, no? Sa Manila. Mayo giday kay hari ka subong pamati, no? Kay nakatalana si sa katao nga mapatay sa makaisa lang, no? Kag after kuno sang kamatayon, ang verse Hebrews chapter 9 verse 27, hukman nga na sang Ginoo, no? Kumbaga, dito makita nga after sang kamatayon may ano gid ang tao gali may tuwag ni may alatubangon no kumbaga hindi biblical ang tao nga napatay pangmuyuan pa nimo kay komisaron mo sa libro to sang si Abraham kag si ang manggaranon kag si Lazarus nagtupa sa diin sa sabak ni Abraham tapos ang manggaranon nagtupa sa Hades o sa lugar sang pag-antos kumbaga nag-apila to ang manggaranon kay Abraham nga kung pwede nga tani biskan tudlo lang kuno ni Lazarus itusmaw kuno sa tubig kag ano sa iyang dila kay para lang kuno hagan-hagan ang iyang paganto sa kalayo pero ang bali Abraham hindi na pwede kay ang ara na da hindi na makatabok pagto diri sa paraiso kag ang ari sa paraiso hindi naman makatabok pa Hades o kung sa lugar sa pagantos so unbiblical lagi diyan nga pangamuyuan mo pa ang kalagsang patay na no. Kaya mo na ang balsang pulong sa Diyos. Kaya kung pinsaron mo gid ang logic, buhi pa na gani, wala nagbaton sa Ginoo, paano pa na siya kuno maliwas, nga pangamuyuan mo lang siya, kung sa diin, sa buhi pa tiga-tiga. Every time maglakat ka sa mga manamatyan, may mga gawali, sila yaga pinanahor, no? May gawali, tapos yung iba na gawali, ginapangyaguta pa, pero ang hindi, kung mapatay mo lang ang pangamuyuan mo pa, hindi biblical kung mag-base kita sa pulong sa Ginoo. Nga mo na dapat samtang buhi, may chance ka pa yung magbaton gid kay Jesus, no? Kung sa diin, buhi ka pa dapat ang kabuhi mo, desisyonan mo na nga magpalapit ka sa Ginoo, no? Kaya dapat, ara ka gid sa Ginoo kay para mag-abot ang adlaw sa paghukom, makalikaw ka sa latubangon mo to sa lugar sa pag-antos. Kay ikaw yato ka na kay Lord Jesus. Do kay ang topic na subong is about you can have faith for someone else. Kag isa pa gali sa mga practices, no? Naging likom sa aton sang gintago sa aton sang religion is ang paghalad-halad sa mga altar, sa mga imahe, no? Kung mag-base naman ta sa 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20, anong bako ni Paul? Nga na anong bot ko sa silingon nga ang mga butang or mga halad nga nahalad sa mga Diyos may pulos, anong bali Paul? Sa verse 20, hindi. Ambot ko sulingon, ang mga tao nga wala nagatuo sa Dios nagahalad sa mga demonyo kag hindi sa Dios.
Kumbaga hindi gali biblical nga kita malad-halad pa kita tapos yung kisa nga to na dakuan is ginakaon ako no sa mga minatay naton, no? Wala na dislaya ato na sila sa lugar na ilagin padulungan depende sa ilang nga mga buhat kung sila bla nga buhi nga may Dios o kung wala, no? Kakasunta na nga mga pagpati nga mga false teaching, no? Nga kung diin ang patay pangamuyuan mo kuno ano maluwas. Sadya pa kayo kasi ang mga prayer ni may mga presyo pa. Kung pangamuyuan mo ni may bayad pa, no? Ang word of God is free, no? Dapat kita mo man kabalo kita nga ang pulong sa Dios libre. Ang pagpangamuyo wala sang bayad. Labi na gid ang pag-ayo alin sa Dios libre, no? Kaya kung sa sa book of Second Kings, even gani si Prophet Elisha sang ginayo sang Dios na aman ano ang bali na aman nga matag ako sa propeta ni sa mga gold silvers pero wala gyan bato ni Prophet Elisha kano ang balya nya ang pag-ayo ya halin sa Ginoo kag libre, no? Kag amo man dapat kita hindi naton pagkwaon ang glory sang Ginoo pagi sa pagbaton sa mga bayad ni nga kung may ginayo ang Ginoo ikaw man diado sa into kaman kuno nga magbaton-baton sang bayad. Kaya basi pila kadlaw matabo si mo Power Sky Gehazi, no? Kung sa diin sang time ginayo sang Ginoo si Naaman, no? Ginlaga sa gadya si Gehazi, nya wala gimbaton sang amo ko nga si Prophet Elisha to ang bayad ni Naaman. Kuaong ko gito ya. Hasta lole ang masakit ni Naaman nga leprosy, nagtupa siya hasta sa iya nga mga sunod nga mga generations, no? Sabay pa kita mo man hindi kita magpatiplang sa mga amon ang mga butang, no? Okay, balik ta sa topic ta subong ano kono? You can have faith for someone else. Nga ikaw kono, a person who is a Christian can have faith for someone else. Ikaw pag nagbaton ka sa Ginoo, ang imo pagtuo sarang makaayo, no? Kag diri ni hati ang iban nga mga manunudlo, no? Kay para sa ila ang pag-ayo kuno biskan ano mo pa kuno pangamuyo sa nagamasakit. Kung ina kuno nga nagamasakit wala sing pagtuo hindi ginaya mag-ayo kuno. Kumbaga ang lapses ginabasol na lang permi sa third party o kung sa masakit ton. Kumbaga biskan ano mo ka pangamuyo may upod kuno sa una. Ga-perform ang nga bana nga pastor nya sa pag-ayo pa. Loli nga asawa mambal pa. Nabiskan ano mo na kapangamuyo kung wala sa nagatuo hindi ginaya mag-ayo. Pero ang bakol sa pulong kung ikaw tumuloon ni Kristo Jesus biskan ang ginapangamuyuan mo wala pa na sa pagtuo kay ikaw mismo nga minister sa pag-ayo may pagpati kag may pagtuo nga mag-aayo gani agyapon damdamo di ano sa Bible mga verse nga nagapamatuod nga ang imo pagtuo masarang makaayo sa iban, no? Healing and deliverance are the children's bread, no? Jesus taught his disciples for daily bread or the children's bread. Amo nang bali Lord, give us this day our daily bread. Kag isa ni sa mga daily bread naton amo ang pag-ayo. Numero 1 amo ni ang pulong sa Dios. Kag next manifestation sa mga spiritual blessings, no? Kag ini nga mga spiritual blessings maga-manifest sa physical, no? Jesus taught his disciples to pray for daily bread which would be healing or deliverance as necessary, no? Healing kag deliverance. Kumbaga kung ano ka man gapo subong da sang spirito nga naga-oppress mo i-deliver kada sang Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, what blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, no? Kag ini nga mga spiritual blessings dala mo na di ang pag-ayo, no? Kumbaga, healing is not something ask God to give it to you, no? Hindi na siya dapat. It is already been given. It is already been paid for. It is already been given and you have to receive it, no? Mayong hapon na kay Nanay Gina kag kay Bro Ray Angelo Senyo sa sang ilog, no? Siya niligan ang ganan niya ko sa goldfish nga subong nagdamo man kag mayong hapon man da kay Manang Rosie, Ma'am Teacher Rosie Apiñado sang Hinigara National High School, no? Kag focus ta subong ano kono? Healing is not something ask God to give it to you. Hindi na siya mo kunong healing, arap lang do ginpangayo mo sa Ginoo, arap lang do ginapilit mo pa si Lord nga, Lord, pwede ayuhon mo ni siya. Ano kuno ang balsang pulong? It is already been paid for. No? Isaiah 53 verse 5 ano gani? He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him. Ito na kay Jesus. And by his wounds we are healed, no? Paagi siya mga logob 2023 ano Domini, no? Kumbaga gin panginmatyan ka na ni Jesus sa cross kay para mabatonan mong pag-ayo.
Kumbaga ini nga pag-ayo dapat batunon naton nga tagsa-tagsa, no? For sa salvation. No, ang salvation ano gambal sa pulong? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life. No? Ang bisan sino lang ang nagtuo mo tuyang maluwas. Kaya mo man sa pag-ayo, kung sino ang nagbaton sa pag-ayo, amo na ang maka-experience ang pag-ayo sang Ginoo. Hindi na sila nga dupiliton mo pas Lord, basi pwede ayuhon mo ni sa Lord. Lord, buot man ni sa Lord, ayuha sa Lord. Ano ang balsang pulong? It is already been paid for. 2023 years ago, ginayo ka na pagi sa mga lagob ni Jesus. Ang lagob ni Jesus, ano to? Gadala to sa aton sa kaluwasan, gadala pagid sang pag-ayo. Kag ang mga lagob ni Jesus, amo to pagid paagi siya mga lagob, ano kono? Ginhilway kita, freedom. Mga dapat mga lagob ni Jesus, hindi ta pag-ibaliwalaon nga do sa wala-wala lang. Every Christmas kono, kapalatigo-latigo kita. Kulang patublangin himo ni Jesus sa cross nga ikaw paday mo nagpalatigo-latigo sa imong kagalingon. Tapos after Kwaresma ano, ato ka sa mga ilimnan, ato ka sa mga beer house, ano pagid, ato ka sa mga pension house. Di makita ang kabuhi nga Dios no? 2023 si Jesus nagpalansang na para sa aton, ti batunon ta kag dapat ini nga pagpalansang tudtuod ta naging baton sa aton nga kabuhi, no? Pasalamat, no? The more kita nagatuon sa divine healing, the more man ang mga manifestations nga ginahatag kag napadala sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton every time we pray kaalayo. Kag kung hindi mangid sila kung gusto na ni Lord kwaon, ang importante wala ka nag-waver sa imong nga pagtuo nga ina nga taho ayohon sang Ginoo, no? No pagid. The prayer of faith heals the sick, no? Kumbaga ang pangamuyo nga may pagtuo amo pag ni ang nagaayo, no? Dito na ko mabalaan, no? Sa book of James chapter 5 verse 13 to 16, the prayer of faith, amo ni ang bali ni Apostle Santiago, no? Ni Apostle James, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. No? Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. No? Kanami sang balsang pulong, no? Sa libro ni Santiago chapter 5, ano ko nang balya? Na may nagabalisa ayan plus inyo da, no? Na magpangamuyo kamo. May mga kabugatan sa inyo, magpangamuyo kamo. Sino ka experience na sa inyo nga may kabugatan ka nga do hindi ka komportable, pero after mo sang prayer, do dra ka naka-release dayon. May breakthrough ka namin sa pamatsyag ko after ko mag-prayer. Kag amo na ang nami sa tao nga permi nga naga pangamuyo. No pay gano? Kung may malipayon ba sa inyo, okay, magdayaw siya sa Ginoo. Ari pa gito, verse 14. May ara bala sa inyo nga nagamasakit, no? Tawga ang mga leaders ng mga iglesia, mga deacons, no? Kag pangamuyuan, ina nga masakiton, kag i-anoint nyo sa sang anointing oil nga nagasimbolo sang dugo ni Kristo kay ano kono? Kay ang pangamuyo nga may pagtuo amo ang mag-aayo sa masakiton kag pabaskugon sa luwat sang Ginoo. No? Amo na kung may mga nagaminasakit, una-una tagid nga himuon is pangamuyuan tagid sa mga taho nga may Ginoo kon sa pastor, sino pa da, kung sino pa da mga elders, no? Sa simbahan. Kaya ang pulong sa Diyos naghambal nga ayuhon sa liwat sang Ginoo kag pabaskugon. Even pag ganit tagumatayon di ba? Nambal sa Book of Romans. Nya, ang espiritu sang Ginoo ara sa inyo, no? Ang ining espiritu sang Ginoo nga nagbanhaw kay Jesus, amo man ni ang Espiritu Santo nga magapabaskog luwat sa inyo lawas nga tagumatayon. Na may kamatayon, it means biskan tagumatayon ka pa ayuhon kagapon sang Ginoo, no? It is the prayer prayed by the elders that heal the sick, not even the sick person's prayer. Mo to ginambal sa Book of James chapter 5. No kono? Ang pangamuyo sa mga katigulangan sa iglesia. O kung pastor man da, no? O kung sang sino pa da nga believers or Christian nga kabalo sa nga authority nga ginatag sang Ginoo sa iya, amo nang mag-aayo sa masakiton. Ang nga pangamuyo. Kumbaga, hindi pangamuyo sa tao nga may masakit. Amo na mas nami nga mga ministerer sa mga pulong sa Dios kabalo sa imo authority. Kaya once nga kabalo ka sa imo authority,
Every time you pray sa masakiton ga alayo, it's because ang Espiritu sang Dios nagaupod sa imo. No? Napagad? The prayer of faith is not technically a prayer. It is speaking forth the will of God and commanding God's will to be done. Nami sampulong, no? Ang prayer ko no ya, ang tawag nga prayer, hindi ka siling technically gid nga prayer, Lord, salamat kin Lord, salamat sa imo pag-ayo sa mo, Lord, salamat kay ginayo mo siya. Hindi na sa siling nga technically nga mo ginatotally in prayer. Kumbaga, dapat may authority, may command. Na Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus, ginamanduan ko yung Espiritu sa masakit nga magalin sa sining nga tawo nga nagatuga sa pag-oppress sa iya in Jesus name. Gwa! Kumbaga mo na dapat may authority ka samtang naga-prayer. Kaya mostly sa aton, once gani nga may ginabatyag na misery prayer, pero may ang pangamuyo. Lord, basi maluoy ka, ayuha ko, Lord. Lord, basi ko pwede, Lord, ayuha mo sa Lord. Lord, kaluoy man siya kung mapatay siya. Pero ang bagsang pulong, gintagaan ta ka mo isang authority. Luke chapter 10 verse 19. I have given you the authority to tread upon serpents and scorpions and nothing shall by any means hurt you. Wala sang may makahalit sa inyo. No? Dapat kabalo kita sang aton nga authority sa Diyos. No? Kagana pagid. In Mark chapter 16, it is the faith of the believer, not the unbeliever. No? Being unbeliever in the definition, meaning you're not having faith. No? Sa Mark chapter 16, no? Nabasahan nyo da, ang samtang ang isa ka tatay nagpalapit sa kay Jesus. Ano ang balas ng tatay kay Jesus? Nga, Lord Jesus, ining ako nga bata, ginademon possessed niya. Kag, permini sa gatirid, kagakatumba ni sa kung kisa sa may kalayo, sa may baga, kakapasok pa nisa. Nagindala ko sa imo nga mga disciples, hoping nga matabog nila ang spirito nga malaot nga ra sa kon bata. Pero wala gid nila matabog. Anong bagay ni Jesus sa mga disciples? Hasta saan o pa bala ang pagbatas ko sa inyo? Mga wala kamo sang pagtuo, mga malaot nga henerasyon. Mo panadambal ni Jesus. Pagdala sang bata kay Jesus, gin-rebuke ni Jesus ang espiritu nga sa bata. Nagwa. Sang ini mga disciples kapanyapon upod kay Jesus, namangkot sila kay Jesus niya, Lord. Nga hindi to yan namon matabog ang espiritu nga sa sinang bata. Ang bagay ni Jesus, it's because you lack of faith. Wala ka mo sang pagtuo. May sugpon pagkita sa Jesus. Ina nga klase sa mga espiritu, sara nyo rin matabog paagi sa pagpangamuyo kag sa pagpuasa. No? Dito makita, no? Nga si Jesus wala to yan nag-rebuke sa bata. Na wala ka mag-ayo, it's because wala ka sa pagtuo. Kumbaga naging-rebuke ni Jesus ang mga disciples nga kay tungod wala kamo sa pagtuo, amo tong hindi nyo matabog ang bata. Amo na kanami kita mga leaders sa church, no? Pastors, ano pa, evangelists, apostles, ano pa? Deacons. Dapat kita kabalo kita sa aton yung authority sa Dios, no? Kay para magamanifest gid ang healing, no? Kalabanan bi sa aton subong kung hindi kani magayo aton nga pangamuyuan ginabasol ta sa iya nga pagtuo. Nya kay grabe na pangamuyo ay namon siya galing kay wala gid sa gyapon sang pagtuo. No? Pero totoo dali, ikaw yang nga ministeryo sa iya ang wala sing pagtuo. No? Kag dapat amo na dito makita nga si Jesus mismo nag-rebuke sa mga disciples nga nagaministeryo sang pag-ayo pero wala gili pagtuo. Mayang hapon man da Bro Ryan Mungkal Venteroso, no? Sa headquarters aran subong si Bro Ryan sa si Dondon ara subong sa abroad. No pagbalik ta. No paged. Ang bali Jesus, it is according to your faith, it will be done to you. According man sa imo da nga ministeryo ka, according sa pagtuo mo, ayuhon na ang imo ginapangamuyuan, no? No paged ko no? Dito makita ang isa sa Bible, sa Bible dumdamo ginadia reference or mga verse kung sa diin ginagamit sang Ginoo ang mga righteous, ang mga tao nga mga believers to pray for the unbelievers. Ginagamit sang Dios ang mga tao nga may mga pagtuo sa pagpray bisan pa sa mga tao mismo nga mga wala sing pagtuo, no? For example, si Abraham, no? Si Abraham gingamit man sang Ginoo sa pag-ayo kay Abimelech, no? May hapon man da kay manang sisil lumawag kay nung Kiki, nanay Gina. No, dito makita sa Genesis chapter 20 kung sa diin gingamit sang Ginoo kay ang emphasis sang sininga verse sa James chapter 5 kumbaga ang prayer kuno sang righteous availed much. Okay, ga-relate man isa sa Genesis chapter 20 verse 17, no? Sa Genesis 20 dito makita
Kay sini si Abraham, sa naglakat sila sa King of Gerar, naglakat sila sa lugar sa Gerar, nakulbaan si Abraham. Ano ang balya kay Sarah? Dahil basi pwede kung maglakat na kita sa Gerar, nga ginapangunahan, nga ginapanguluhan ni Abimelech, basi pwede ang pakilala ko sa imo, mag-utod lang kita kay kagwapa daan si imo, Sarah. Di what if kung mabalaan nila nga mag-asawa kag bana mo ko patyon ko nila agawon ka. No, kay nakulbaan si Abraham pakilala yato kay Sarah, ano, utod ya lang, sister niya lang. Kag si Abimelech nga hari sang Gerar naluyag kay Sarah tungod siya nga katahom, no? Kaging kwa ito kaging pangtagaan niya parigalo si Abraham. Kay Abia utod lang. Pero sang gabi, ano, daso ngay nadlaw pagkagabi ginpadamgo sang Ginoo si Abimelech. Nya kung hindi mo na to pagbalik sa bana niya, mapatay ka. Nya propita bla na nga bana. No? Yan ang bali Abimelech. Nya ti Lord wala mo kuya kabalo kay pakilala nila yung magutod sila nga duwa. Nya ibalik na to amo na gani ang ginawarningan ta kasabong ang bali ni Lord. E kung hindi mo na pagbalik, subong pa lang mapatay ka. Yan ang ginimo ni Abimelech, binalik na si Sarah si Habana nga si Abraham kag ang bali ni Lord nya pangamuyuan kini Abraham kay para mag-ayo ka. Kag ang imo nga mga households, no? Atabo sa Genesis chapter 20 verse 17. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife and his maidservants, and they bear children. No, diri ta makita. Kasang ginhilabta ni Abraham ni Abimelech si Sarah, hilabta niya pa, ginagawa kay Abraham. Diri kita makita nga may mga consequences. Nagminasakit, nagkalabaog, pating iya nga mga tauhan, pating ilangan na bilog wala sila magdamo, even sa panimalay ni Abimelech, no? Nagmasakit si Abimelech, no? Amo na kamo kung may mga asawa kamo da, no? Kang inyo asawa ginkwa nyo lang na sa iban, ibalik na ato. Kan ano pa da kano sang rason ibalik na ato. Hindi mo na subong niya ang pag-asawa ay subong commitment. It doesn't mean kay hindi ka na sa tao bulagan mo, no? Dapat ang sintro, dapat hindi ang gugma, dapat sa commitment gid. Kaya kung sa gugma kalanda gatahaw ang gugma. Pero kung commitment ya, ang kapangibabaw no, ay biskan mag-drum ka pero dako ya palangga ta kaya gyapon. Kag ang gugma ya matubo na ya matubo kag magabakod nga magabakod. Basta kamo committed sa isa kag isa, no? Kagabay pa may naton anta sa kabuhi ni Abraham kag ni Abimelech. Ibalik ta sa asawa sang iban kung gingkwa ta na sila. Kag kung kita man kabalo man ta nga mga pastors, kung ikaw man ta nga pastor kabalo ka nga ina gali nga tawo may asawa pa na kag buhi pa. Kung mga baysi mo nga magpakasal, hindi pagtuguti, buhi pang bana, kabalo ka nga once gintugutan mo na nga magpinakasal sila nga kasal pa sila to sa una. Even though ang Bible gani gin-justify na lang nga okay na lang may annulment. Pero ang bali Lord, sa time ni Moses okay ang annulment, anong bali Lord? Gin question sa mga Israelinhon. Nya Lord, sa time ni Moses ginalaw man ang annulment kag divorce. Anong bali Jesus? Nga gintugutan na lang kamo to sang Dios tungod sa katig-asang inyo nga mga ulo. Pero sa ginsuguran, ang giniisa sang Dios, anong bali Jesus? Wala sang may makapabulag. Kamatayon na gid makapabulag sa inyo. No? Amo na kung ikaw pastor kabalo ka, ang ina ka taho kasado sa una kag buhi pa. Mostly wala pa gid maanal, hindi pagtuguti kay kabalo ka mismo nga mga buhi na sila sa immoralidad. Biskan may seremonya pa kamo na aging kasal nyo na ako no, pero tutuod gali buhi pang bana kag wala pa ka process annulment. Salabto nyo na sa mata sang Ginoo, no? Kay Jesus mismo nagambal na kung sino ang ginisa sang Dios, hindi dapat mabulag sang taho. Kag sino kaya nga pastor ka lang, natugutan mo na yung makakommit sa immoralidad, no? It doesn't mean kay ina ang mga tao gahatag sa imo sa ministry or sa aton sa ministry, itolerate na ang mga butang nga ginabawal sang Ginoo. E gustuhan mo kasi hindi, ang mga butang nga ginatago sa dulom ibuyagjag niya sang Ginoo sa kasanag, no? Kagkabay pa may natun-an kita sa kabuhi ni Abimelech, pero dason ta naman ni topic about sa mga marriage life kag mga divorce. Kung ano gid hambal sa Bible parte sa sina nga mga butang. No, sa Genesis chapter 19 mayara pagiging gamit si Lord. Kung sa diin paagi sa prayer sang sini nga tawo man mismo nga si Abraham ginluwas ang Ginoo, even pa ang Bible ga describe sa sini nga tawo nga hinablos nga hindi mapinangamuyo. No, kumbaga ang tawo nga may pagtuo gingamit sang Ginoo sa pagluwas sa mga tawo nga wala sing pagtuo. Kumbaga ikaw mismo nga tawo wala ka sang pagtuo, ay kung may pagtuo ka, bisan ang mga ginapangamuyuan mo wala sang pagtuo, luwason sila sang Ginoo pagi sa imo nga mga pangamuyo, pwede sila ayon sang Dios. Amen. Amen gid na Gina, no?
No pagket. Sangtay nga ang Sodom kag Gomorrah, grabe na ang mga kalautan nga panghimo sang tao. Hasta uli nagambal si Lord kay Abraham. Sa naging visitor siya ni Abraham, kagumpo ng duha ka angels. Nya hindi ko pwede pag isikreto kay Abraham ang ako nga plano nga pag gunaw sa Sodom kag Gomorrah. Amo to nabalaan ni Abraham, nag-ayo si Abraham, Lord, what if may 50 pada ka tawo nga nagatuo si mo paulanan mo na ablay gyapon kalayo inang nga lugar. Nobal ni Lord. Nya if there is 50, hindi ko na gyapon pag paulanan. No? Ang bala man ni Abraham, Lord, what if 40, 30? Ano ba ni Lord? Kung may 30 da, hindi ko gyapon pagpaulanan. Uli si Abraham na gano'n na gid. Nagtawad na gid kay Lord. Lord, wala ko right nga magtawad or mag-ayo sa imo or makipag-bargain. Tao lang ko, Diyos ka. What if, Lord, pulo na lang ka tao ang ara da na nagatuo sa imo? Ano ang bal ni ano? Ano ang bal ni Tawag ni? Ano ang bal ni Lord? Kung may pulo ka tao nga nagatuo sa akon, nga nagapati nga may Diyos, hindi ko nagyapon pagpuulan. No galing kay sangin pay balo ni Lot, nga pulanan na sang Ginoo tong Sodom kag Gomorrah, kinambalan niya ang duha ka bata, kag ilang mga bana, abi sa mga bana sang bata ni Lot, si Lot ga ano lang gidya tawag ni, gid joke. No, kamo to pagpalagyo nila sa Sodom nga do kaladkaron na sila sa mga angels para lang maluwas sila. Apat sila si Lot, iyang asawa kag duha ka bata. Nga ginhalinan sa mga Ammonites kag mga Moabites nga mga lahi. Anong ginhimo ni sang asawa ni Lot? Nagbalikid pa siya, amo to nang estatwa sang asin, no? Amo nang asangin paulanan sang Ginoo sang kalayo ang Sodom kag Gomorrah, anong naka-record sa Genesis chapter 19 verse 29. Tungod na lang kay Abraham kay nagapangamuyo sa parte kay Lot ni hinablos siya nang sa pulong. So when God destroyed the cities of the plain, Sodom kag Gomorrah, he remembered Abraham and he brought out Lot of the catastrophe that overthrew the cities where Lot had lived, no? Kaya tungod palangga sang Ginoo si Abraham, ano pa sang ginpaulanan sang Ginoo to kalayo ang Sodom kag Gomorrah na dumduman niya gid si Abraham. Nga tungod na lang kay Abraham luwason kuno si Lot, no? Amo man sa aton, paagi sa aton pangamuyo, luwason sang Ginoo ang aton nga mga pamilya. Ako praise the Lord, damo na ko sa pangamuyuan sa kadugo ko, no? Digto ko makita nga before sila ginkuha sang Ginoo ginpabaton gid sila. Amo to may assurance ko, Lord, antiya ko sa mansilingan hindi kito ya magpa-imperno ya. Gin-surrender ito yang mga hindi dapat sa imo. Lord, ang iloy ko ni Ginoo hindi pwede ang ga-serve ako sa imo, ang iloy ko magpa-imperno. Amo to before gi pangkuha akong ginikanan sinanay kag tatay, gabing pre ko, Lord, hindi man sila pagpantosa. Kita mo nga kon nga mga ginikanan totoo, praise the Lord, nanay ko kay tatay, ginpangkuha sang Ginoo kablaw ng katabo, gakalatulog lang gid. Yan ang ko, Lord, kung hindi mo manggid sila di pagpatineron, kay kabalo ka sa much better para sa ila, amo na nga may mga regrets ako sa nakatuon ko sang divine healing. Lord, what if sa una ko pa niya to, sa una ko pa niya to kikiban ang mga pulo, gingkawat sang relihiyon, tradisyon, secret cows. Siguro, biskan ga ang akon iloy to guro, bag ulan to mapatay, ga glugit, omplang gawa, ginpangamuyuan ko to, may tendency, kinuayuhon mo to. It's because hambal mo, Lord, si mo mga pulong, he who believes in me, the works that I do, you shall do also. And greater works than this you will do because I'm going to the Father. No? Kabalo ko, Lord, nahara ka na sa akon, biskan mag-pray kami, Ginoo sa mga masigiton. Kung tugutan mo ngayon ang mga patay magalayo, pwede mo buyon. It's because ang imo espiritu nga nag-ayo kay Jesus, amo man ang espiritu nga banhaw sa amon. Ang espiritu nga nagbanhaw kay Jesus, amo man ni ang espiritu nga mabanhaw sa aton tungod sa iyang espiritu nga nagapuyo sa aton, no? Ambal sa pulong. No, kagabay pa yang ini nga mga pagtulunan, hindi ta pag-iitsapwera, no? Ako aminon kuya, the more ako gatuon sang divine healing, the more man kuya napasugata sang Ginoo kong sinutong palangamuyuan. Una gambal ko kay Pastora Nena sa Talok, kay Doktora Nema man. Kudok, the more kita gatuon sang divine healing, the more man kita blag napadala sang Ginoo sa mga tawo nga palangamuyuan. No? Kag ga-manifest gidya ang healing, no? Kaya dapat kita nga mga Kristohanon kabalo na tayo sang kingdom authority. Kag ini nga authority among makita may gahom paagi sa Espiritu Santo nga kita sa aton pagpangamuyo magaalayo sila, no? Kag amo na dapat may naton ang sa aton nga mga pulong, ano kono? You can have faith for someone else. Kumbaga paagi sa imo pagtuo sarong tuayuhon sang Ginoo ang iban nga may mga masakit. Kumbaga nga aton nga mga foul or mga lapses,
sa pagpangamuyo sa masakiton, hindi ta pagbasol sa mga masakiton. It's because kay wala nag-ayo, basulon mo din masakiton, kay wala na sa sampagtuo. Muklat kita sa kamatuoran nga basi wala na sa mag-ayo kay ikaw mismo nga nagapangamuyo, wala gali sang pagtuo. No? Dapat kita mismo tuon gid sa sini nga mga pulong kung sa diin adlaw-adlaw may masugata kitang mga gami na sakit kag ayuhon sila sang Ginoo pagi sa aton sa pangamuyo, no? Pag before ta mag-close, ma-prayer ta. Amay namon nga langit non, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nagatudlo sa amon, Ginoo. Nga Lord, you can use us, Ginoo, to pray, Ginoo, even sa mga unbelievers nga paagi sa amon mga pangamuyo, bisan pa Ginoo ang mga taho nga wala sing pagtuo sarang mo, Ginoo, ayuhon. Lord, gina-rebuke namon ang mga pagtulunan, mga teachings sang sacred cows, Ginoo. Kung sa diin ini mga pagpanudlo gahambal, Ginoo, nga ginabulag nila ang tao sa mga sala ang mga teaching. Lord, paagi sa mga pulong nga, Ginoo, Lord, may authority kami. Even, Ginoo, we pray for the sick, Ginoo, they shall recover. Kaya mo nambal mo, Ginoo, sa book of James chapter 5 nga the prayer of the righteous availeth much. Paagi sa pagpangamuyo sa tagsa-tagsa ka mga tao nga matutuod nagbaton sa imong espiritu, Lord, ayuhon mo, Ginoo, even pa, Ginoo, ang mga unbelievers. Lord, sa liwat, salamat, Ginoo, bisan pa, Ginoo, sa kabuhi, Ginoo, subong sa mga watch, Ginoo, sa Facebook live, sa sininga social media. Lord, ikaw magapadayon, Ginoo. Lord, tuguting ang tagsa-tagsa, Ginoo, nga mga pulong amon, Ginoo, pag-diskusyonan, Ginoo. So be it, Ginoo, nga ma-absorb sa tagsa-tagsa ka mga espiritu. Kung sa diin, Lord, may masugata kami sa dalan, ma-practice namon ini nga authority sa pag-ayo sa mga masakiton. Ikaw man nagambal sa mga pulong sa book of Mark, Ginoo, chapter 16, nga ini nga palatandaan makita sa mga tao nga nagatuo kay Kristo Jesus, no? Nga kung paagi sila mga pangamuyo, mag-aayo ang mga masakiton, they shall speak in new tongues, Ginoo. They will pray in tongues. Kaya nagambal sa mga pulong, bisan pa yan, Ginoo, manog magagat sila, hindi sila gapon mapatay. Tungod ang imong Holy Spirit, ara ang nagaprotektar, Ginoo, sa tagsa-tagsa sa amon. Lord, sa liwat, sa imo lang kita pagdayaw, pagi sa pangalan ni Jesus, sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. No? Kag mayong hapon, gid sa tanan, mga hinigaranon da, kag driman sa mga manaplahanon, mayong hapon, gid sa tanan, no? Mayong hapon sila ni Gina, kay Chelsea, no? Kay Bro Jonel Tabucalde. Kasi manwa ko nito sa inigaran kag isa lang kami ni kabarangay, no? Kag sila ni Manang Cecil, kag si Tatay Kiki, salamat gid sa inyo. Same time ara ko sa inigaran la man kamo nagpabaya sa ako naging pangamuyo anyo man ko kag encourage nyo ko pirmi sa balay. Kag dira ko nakita na gina-apply nyo gid ning second principles ng divine healing, ano? You are your brother's keeper, no? Kag mayong hapon sa tanan, pakamayon kita sa tanan sang Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen.